Mga brothers, welcome back dito sa ating comparison review. Today's episode mga brothers, dumayo tayo ngayon dito sa R3 Motors Subic Zambales para ikumpara itong dalawang adventure scooter na trending ngayon. Walang iba mga brothers, ito nga yung FKN Venture 180 para dito sa QJ Motor ATR 160. So mga brad, alamin natin ang specs and features sa dalawang ito kung sakaling namimili kayo sa kanila. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers, kung nais nyo pong suporta ng ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook, ishare nyo na po ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Okay mga brothers, sa mundo ng adventure scooter talagang tumitindi na ang laban ngayong 2025. I mean, lahat ng mga features na pwedeng ilagay, inilalagay na talaga ng mga brand ngayon sa kanilang mga model e-scooter, especially rito sa dalawang brand na ito, no? Well, parehas adventure scooter mga brad, magkaiba lang talaga sila sa forma, no? At ayoko magsabi kung sino yung pinakagwapo. Parehas silang gwapo sa akin, parehas silang agresibo, parehas silang imposing. Pag makikita nyo, parehas din silang may kalaparan, no? At masungit talaga silang tignan pag makikita nyo yung front facing nila, no? So himayin natin mga brother kung ano ang makikita dito sa harapan, no? Dito kay Venture 180, meron siya ritong adjustable na windscreen, okay? Ang gusto ko pa rito, mayroon siyang front-facing camera na magagamit yung security habang nagmamaneho kayo. Naka-projector lamp tayo rito na naka-quad LED na tayo rito. So mabisang-mabisa ito magbato ng ilaw, especially pagkagabi. Ngayon kung biting kayo, lagi ko sinasabi, lagyan nyo na lang ng mini driving light. Alright, and then ang ating daytime running lights, ayan, napakaganda. So, yung turn lights natin, built-in na, nasa mismong kahan na rin ng scooter. Yan ang maganda sa kanya. At naka-front telescopic fork tayo dito. Habang ang kanyang preno naman mga brothers is naka 2-piston pot caliper. At meron itong features na ABS. Naka-spoke wheel ito mga brothers, pero naka-tubeless naman ang kanyang goma na branded by CST Tire. Dual sports na ito mga brother, na meron tire size na 110 by 80 at 14 inches wheel mags. Alright. Habang dito naman sa fronta ng ATR 160 ng QJ Motors, meron din siyang adjustable na windscreen, no? Clear po yan mga brothers. At ang kanyang headlight is naka-projector lamp din na quad LED. Ayan, so malinaw din ito mga brothers. Ito yung kanyang daytime running lights na alakilay na parang galit na misis mo. Okay, meron siyang built-in na winglet. Para sa akin ito, winglet ito no? And then ang gustong-gusto ko rito, yung front shock niya rito is naka-inverted po. Tingnan nyo naman ang angas, may reflector pa yan mga brothers. Naka-front disc brake tayo rito mga brothers at gumagamit din ito ng 2-pot piston caliper with the features ng anti-lock braking system. Pagdating sa gulong mga brothers, naka-spoke wheel din ito na tubeless ang setup ng goma. Meron din siyang tire size na 110 by 80 at 14 inches wheel mags at gumagamit din ng dual sports na gulong branded by CST. So parehas lang po sila pagdating sa dimension at gamit na gulong. Alright. Dito sa likod ng Venture 180 ng FK mga brothers, makikita natin ang maporma niya na taillight. LED na po yan mga brothers. May sariling ilaw ang plaka niya mga brad. At kitang-kita naman na maporma at extended ang ating rear fender dito. Ang kagandahan pa rito mga brothers, naka-dual shock tayo dito with sub tank, no? At upright position po ang ating muffler dito. Ito nga lagi kong sinasabi na huwag kayo mag-worry pagka sa mga mabababang baha o ilog o tawid ilog, hindi kayo basta-basta ititirik ng e-scooter na ito. Naka-rear disc brake din tayo rito mga brothers na merong ABS at syempre pa meron na rin itong traction control na features. May tire size tayo rito mga brothers na 130 by 70 mga brothers at 13 inches wheel mag. Same din yung kanyang setup, naka-spoke wheel tayo dito na tubeless ng goma at yung gulong natin is branded by CST. Ang gusto ko pa rito mga brothers, yung grab bar natin is provision na pong lagyan ng top box. So no need na po kayong magpagawa.
Okay, dito na tayo sa mga meter panel nitong dalawang scooter. Unahin muna natin si Venture 180 ng FKM. Alright, so ito pareha silang hindi activated mga brothers, pero magpakita tayo dyan ng picture para po o B-rolls para ma-idea kayo. Meron siyang 7 inches na TFT display. Malaki po yung display nitong ni Venture 180. At meron po itong features na tire pressure monitoring, phone connectivity, at syempre pa yung kanyang camera. Dyan nyo po yan makikita at ma-access. Naka naked handlebar po tayo rito at meron po tayo ritong quality switches. Nandito po yung busina sa kaliwa, left and right, high beam and low beam, adjustment po na inyong meter panel, no? Ayan po yung set. Meron po tayo ritong standard na handle grip na sakto sa isang large na kamay at adjustable po na brake lever. Gusto ko yung kulay, no? Silver po yan. Sa kanan naman mga brothers, nandito yung stop start system nya dahil meron po siyang features na ganon, at hazard switch at electronic starting ng motor. Same approach po ang ating handle grip at yung ating adjustable brake lever. Naka smart key system na po tayo rito, so wala na po itong susi, pa remote na lang. At meron din po itong physical key. Ayan, two-way po pala yung pag sususi nya, no? Sorry, no, nalimutan ko. Ayan po pala, so two-way po. Pwede pong remote, pwede pong physical key. So nandito po yung button ng seats and fuel. Sa kaliwa naman, nandito yung lug compartment nya at nandyan po yung kanyang USB charging port. Habang ang dash panel naman ito ni QJ Motor ATR 160 ay may laki na 4 inches TFT display mga brothers. Features pa nito, meron siyang phone connectivity, phone mirroring, at meron din siyang tire pressure monitoring. Naka naked handlebar din tayo at hindi naglalayo ang quality ng switches niya kay Venture 180. Halos same lang po sila ng approach. Nandito po ang busina, left and right, switch ng ating low beam at high beam, at yung pag-adjustment ng ating meter panel. Mas malaki po ang handle grip nitong ATR 160 at meron po tayong bakal na end bar. Adjustable din po ang kanyang mga brake levers, kaliwa kanan yan, at meron din po tayong hazard switch, electronic starting, and then nakasalit starting po ito, at meron din siyang stop start system. Nakakilas na rin tayo rito mga brothers at wala po itong susi o physical key. Dalawa po yung kanyang lug compartment, lagay ng telepono, at nandito naman po sa kabila ang charging ng ating cellphone. Yan po yung USB. Dalawa na yan mga brad, isang type C at standard USB. Dito naman sa likod ng ATR 160 ng QJ Motor mga brother, aba, maganda rin ang kanyang LED taillight. Nakakala mo letter A. At di ko pala nasabi, provision pala ito lagyan ng camera. Siguro pagtagal magiging available na sa mga local shop ang mga dashcam ng motorsiklo. Anyway mga brothers, nakalabas ang ating LED turn lights dito. Flexible po yan. At maganda naman po ang pagkaka-extend ng ating rear fender. Ang rear suspension naman nitong ATR 160 mga brothers is dual shock din na naka-subtank. Ang kagandahan pa sa kanya, adjustable na rin ito, no? Dito sa likod mga brothers, naka-rear disc brake din tayo with a single pad piston caliper at meron siyang ABS at traction control din. At same din yung kanyang gulong na 13 inches wheel mags na tubeless na 130/70 ang tire size. Dual sports na rin ito at branded din ng CST. Ganda talaga ng spoke wheel nito. Mamili na lang kayo sa dalawa kung sino yung magandang forma sa kanila. Okay? And then ang ating muffler is upright din. Parehas lang din ng Venture 180. Yung tindig nila tayong talagang tayong-tayo, no? At ito sabi ko nga lagi, pag talagang nilusong mo ito, hindi ka talaga mag-worry na tumirek. At ang ating grab bar mga brothers is split type naman po ito, no? So kung lalagyan nyo po siya ng top box, magpapagawa po kayo ng panibagong bracket para makapaglagay po kayo dito. Okay? Okay mga brothers, pag-usapan natin ang makina, no? Dito muna tayo kay Venture 180 ng FKM. So meron po itong 180cc single cylinder, single overhead cam na 4 po yung valves niya mga brothers. Naka-liquid cooled po ito dahil mataas po ang kanyang compression ratio. Kaya nitong sumibat mga brothers ng 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Habang kaya niya naman dumulo ng 18.2 horsepower at 8,500 RPM.
Habang dito naman kay Venture 160 mga brothers, meron po siyang 155.6cc single cylinder, single overhead cam at apat din yung kanyang valves. Naka liquid cooling din ito mga brothers dahil mataas din ang kanyang compression ratio. At features pa sa makinang mga brothers na meron siyang hybrid in assist. Parehas po ang scooter na naka fuel injected, kaya naman sigurado makakatipid tayo sa gasolina habang hindi tayo mabibitin sa palo ng makina. Pagdating sa kanyang dulo mga brothers, kaya nitong gumawa ng 16.1 horsepower at 8,500 RPM, habang kaya niya naman umarangkada ng 15 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Okay, pag-usapan natin tong Venture 180 ng FKM pagdating sa kanyang fuel tank capacity. So mga brothers, meron nga itong 10 liters fuel tank capacity at ayon sa claim ng FKM, tumatakbo ito ng around 37 to 42 kilometers per liter. Lagi ko nga sinasabi mga brad, magdidepende po yan sa bigat, riding habit nyo at road condition na daraanan nyo. Pero ito, na na-test ride ko ito, pumalo ako ng around 37 to 38 kilometers per liter pagdating sa kanyang fuel consumption, no? At meron itong taas na 790 mm pagdating sa kanyang C-type. Mataas-taas po ang C-type nitong Venture 180 na FKM at isa ito sa mga nagustuhan ko sa kanya kasi mas gusto ko mas mataas yung C-type, no? Kitang-kita ko yung surrounding ko. Habang may ground clearance naman ito mga brothers na 160 mm. So sa mga lubak, kayang-kaya na nito dito sa Pilipinas. At meron itong bigat mga brothers na 135 kilogram. Habang ang ATR 160 naman ng QJ Motor mga brother, meron siyang tank capacity na 8 liters at meron itong around 40 to 45 kilometers per liter pagdating sa kanyang gas consumption, no? Pagdating naman sa kanyang C-type mga brothers, meron itong taas lang na 770 mm. So mas mababa po siya. Habang meron naman itong ground clearance na tumataas ng 165 mm at meron itong bigat mga brothers na 132 kg na mas magaang siya ng konti pagdating sa Venture 180. Okay, pagdating sa underseat compartment mga brothers, mas malaki po ang capacity ng Venture 180 na pumapalo po ng around 20 liters, habang ito naman si ATR 160 pumapalo po ng around 15 liters. Okay, ganun pa man, parehas po kayo makakapaglagay dyan ng inyong mga importanteng kagamitan habang nagra-ride. At ngayon mga brothers, nalatag ko na nga sa inyo ang specs and features nitong Venture 180 ng FKM at QJ Motor ATR 160. So ngayon mga brothers, tingnan natin yung kanyang presyo. So may presyo ito mga brothers pagdating dito sa Venture 180 na 178,000 pesos. Habang may cash price naman si ATR 160 ng 159,900 pesos. O sabihin na natin 160,000 pesos. So mataas po si Venture ng 18,000. So mga brothers, mag-comment naman kayo kung ano pong model ang nagustuhan nyo dito. Itong si Venture 180 or itong si ATR 160. At ano-ano pa bang sa mga motorsiklo ang gusto nyong pa-comparison review, i-comment nyo na rin ang inyong suggestion. Once again mga brothers, ako po si Art ng Salt Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo. Ride safe and cheers! Every flavor, every taste, gonna take it. Okay.